Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. May bagong loan app na naman na nirelease sa Play Store guys. Natiyak magugustuhan natin ang kanilang repayment plan. Pero mag-ingat pa rin tayo sa pag-apply guys ha. Ang pangalan ng loan app na ito ay US Credit. So ibabahagi ko po sa inyo ngayon guys ang aking pag-apply. So una, hinanap ko muna ito sa Play Store. Sinearch ko ang US Credit. Ito po yun guys oh. At ang company name nito ay US Credit Lending Incorporated. So in-install ko ito at habang installing po siya guys ay tiningnan ko po ang kanilang about this app. Noong August 31, 2025 pa po ito ni-release guys dito sa Play Store. At hinanap ko rin ito sa mga listahan ng registered loan app sa SEC. At wala po ito doon guys, so hindi pa po ito rehistrado. Pero sinubukan ko pa rin itong in-applyan. So nung na-installed na ay inopen ko na. At ito po ang sumalubong sa akin guys, ang kanilang privacy policy na kailangan po nating i-agree. Pag click ko nitong agree, ay hiningi na po nila ang aking active mobile number. At pagkatapos kong ilagay ang aking cellphone number at pinindot itong send code, ay sinindan po nila ako ng 6-digit OTP. At pag pindot ko nitong login, ay dinala na po ako dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loan amount na 50,000 pesos. Pag pindot ko nitong apply and then pinindot itong while using the app, nag-pop up ito, kailangan pang i-on ang usage access. Pag pindot ko nitong continue, ay dinala po ako dito sa aking phone settings. Hinanap ang US Credit and then i-turn on ang usage access. Pagbalik ko dito sa dashboard at pinindot ulit itong apply, dito na nila hiningi ang aking valid ID. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID yung electronic daw, GSIS at PhilHealth. So driver's license po ang sinubmit ko dito guys. So nung pinicturan ko na ang aking driver's license, ay na-detect agad ng kanilang system ang mga detalye na nakasulat sa aking ID. At automatic na pong naka-fill out dito. At pag pindot ko nitong finish, ay dito na po akong nagsimulang nag-fill up ng form. Nagsimula po sa work information. At ito po yung mga work information na hingiin sa atin guys. Una po ay ang ating type of work. So may mga pagpipilian pa po dito. Next po ay hingiin po nila ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Kung ilang taon na ba tayo sa ating pinagtatrabahuan? Magkano raw ang ating monthly income? Anong pitsa daw ang ating payday 1? At ang ating payday 2? Hingin din po nila ang address ng ating pinagtatrabahuan at kailangan pang i-detalye ito. Gusto rin nilang malaman kung ano ang natapos natin, marital status natin, ilan raw ang ating anak, ilan raw ang ating credit cards, at ang ating property ownership. So syempre parental ownership ang nilagay ko dito guys. At hingin din nila ang ating current address guys at kailangan pang i-detalye ito. And then hingin din nila ang ating email address. And then pagpindot ko nitong enter next chapter, ay hingin na nila ang ating contact information, yung mga emergency contacts. Dalawa lang po ang hinihingi nila guys pero pwede po nating dagdagan. Isa sa mga emergency contacts na pwede po nating ilagay dito ay contact info ng ating father o mother or brothers and sisters. Dito sa pangalawa ay ganun pa din. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys, pag pindot ko nitong enter next chapter, ay kukunin na po nila ang aking selfie. Humiwalay po ang selfie guys, nandito sa pinakahuli. At auto capture po ito guys. At pagkatapos kong nag-selfie, pag pindot ko nitong submit, ay binalik po ako dito sa dashboard na may nakalagay na po na loanable amount na 2,000 pesos. At loan term na 91 days or 6 term na po siyang babayaran guys. At dito sa amount received guys, ang matatanggap na nating amount ay 1,970 pesos. 30 pesos lang daw po ang service fee. At tingnan nyo guys, walang nakalagay na interest. Ito po ang nagustuhan ko dito guys. Sa amount received pa lang, okay na po siya. So tingnan pa natin ang kanilang buong repayment plan guys. So ito po yung ibig nilang sabihin guys sa 6 term babayaran. Pinaghati-hati yung niloan natin guys into 6. Nag-apply ako nito guys is December 31. So ang term 1 ko guys o ang first due date ko ay sa January 14. So 15 days po siya guys ang interval. At ang mababayaran ko niyan ay 355 pesos. Pagka term 2 o pangalawang due date ko
ay sa January 29. So 15 days pa rin. Ang mababayaran ko niyan ay 352 pesos. Pagka term 3 ay February 13, ang mababayaran ko ay 349 pesos. Pagka term 4 ay February 28, ang mababayaran ko ay 347 pesos. Ang term 5 ay March 15 at ang mababayaran ko ay 344 pesos. Pagka term 6 ay March 31 at ang mababayaran ko ay 302 pesos. So eksaktong 91 days po siya guys ang loan term. So nung kinumpit ko itong lahat na amount guys from term 1 to term 6, ang total po niyan lahat ay 2,049 pesos. So 49 pesos lang po ang naging tubo sa 2,000 pesos guys. Parang hindi naman kapani-paniwala. Pero ito yung binigay nilang repayment plan eh. Pero tinuloy ko pa rin ito guys. Pinindot ko na itong add para sa withdrawal account kung saan ko gusto ipapadisburse yung pera kung sakaling i-approve ako dito. And then pinindot ko itong add. At ito po yung mga e-wallets na pwede nating pagtransfera ng ating utangin dito guys. Sa GCash lang po, Maya at GrabPay. So ang pinili ko po dito guys ay ang aking bank account. So dito po ako sa bank. At ito po yung bangko na pwede nating pagtransfera ng ating utangin dito. At ang pinili ko po dito ay ang aking PS Bank account. At pagkatapos kong nilagay ang aking bank account info guys, pag pindot ko nitong confirm at pinindot itong aking bank account at pag pindot nitong accept agreement and confirm, at ang bilis ng result guys. 1 segundo lang result kaagad at nireject ang aking application. Nako, excited pa naman ako. Wala akong pruweba na ipapakita sa inyo guys kung totoo po ba yung repayment plan na ipinakita nila dito. Nireject ako eh. After 14 days pa daw po ako makapag-apply ulit. So susubukan ko pa rin po itong applyan ulit guys. I-update ko lang po kayo. At uulitin ko, mag-ingat pa rin tayo sa pag-apply. Kapag mag-apply po kayo nito guys, baka malaking halaga na po ang i-offer sa inyo. Tapos baka budol po yung ipinapakita nilang repayment plan. Kaya advice ko lang, maliit munang halaga ang i-avail kung sakaling ma-approve kayo. Para at least kung budol man yan, maliit ang halaga ang nabubudol sa atin. Sa mga naka-apply na po dito at na-approve, paki-comment nga ako guys kung legit ba ito o budol para at least ma-aware po yung iba nating mga kababayan. So that's all for today guys. Paki-like and share na lang po sa video ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba ko pa pong mga online lending app reviews, lalong-lalo na sa mga bagong loan app ngayon na naglalabasan. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!